Update po tayo sa ilang pulong na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, katatapos nga lamang ng 26th ASEAN Republic of Korea Summit, na unang pagpupulong sa ikalawang araw ng 47th ASEAN and Related Summits. At sa kanyang intervention speech ay binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mas tumitindi raw at mas gumagandang ugnayan at kooperasyon ng ASEAN at ng Korea pagdating sa seguridad, kalakalan at kalikasan. Ipinunto ng Pangulo ang suporta ng South Korea sa cybersecurity ng rehiyon sa pamamagitan ng ASEAN Cyber Shield Project na layong magpalakas sa kakayahan ng mga eksperto sa cybersecurity sa Timog Silangang Asya. Kinikilala rin niya ang mahalagang papel ng Korea sa kooperasyong pandagat na aniya ay nakabatay sa rules-based international order at sa UNCLOS. Inihayag din ng Pangulo ang pag-asa ng Pilipinas na makasama ang Korea at Estados Unidos sa pagko-co-chair ng ASEAN Regional Forum Workshop laban sa illegal at unreported, pati na rin ang unregulated o IUU fishing. Bilang bansang madalas tamaan ng kalamidad, pinuri ng Pangulo ang ASEAN Standards and Certification for Experts in Disaster Management o ASCEND na pinondohan ng ASEAN-Korea Cooperation Fund na layong pataasin ang antas ng kakayahan sa disaster management sa buong rehiyon. Sa usaping pang-ekonomiya, tinanggap ng Pilipinas ang negosasyon para sa pag-upgrade na ASEAN-Korea Free Trade Area bilang hakbang sa pagpapalakas ng ugnayang pangkalakalan at sa paglaban sa lumalaganap na proteksyonismo sa pandaigdigang ekonomiya. Pinuri rin ni Marcos Jr. ang ASEAN-Korea Center sa pagpapatuloy ng mga programa para sa MSMEs at startups gaya ng ASEAN-Korea Startup Week. Sa aspeto naman ng socio-cultural, pinasalamatan ng Pangulo ang mga programa ng Korea na nagtataguyod ng pagpapalitan ng kultura tulad ng ASEAN Rock o Republic of Korea Film Community Program, ASEAN Korea Music Festival at Connect ASEAN. Binigyang pansin din ni Marcos Jr. ang ambag ng Korea sa mga inisyatibong pangkalikasan kabilang ang Clean Air for Sustainable ASEAN o CASA at ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation na nagtataguyod ng malinis na hangin at pangmatagalang kaunlaran. Connie, sa ASEAN-US Summit naman na nangyari kahapon, bigyan ko lang din kayo ng highlights kasi ibinigay na o ipinalabas na ito sa media. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Estados Unidos sa matatag nitong suporta sa pagtataguyod ng payapang mga karagatan sa rehiyon. Binanggit ng Pangulo ang ASEAN Regional Forum Training Series at Best Practice Manual on International Ship and Port Facility Security Code na co-chaired ng US bilang isang mahalagang inisyatiba upang palakasin ang kakayahan ng industriya ng pagpapadala at maritime sa ASEAN. Ipinahayag din ni Marcos ang pag-asang makasama ang Estados Unidos at South Korea gaya na nabanggit ko kanina sa workshop. Gayunpaman, muling binigyan diin ng Pangulo ang kanyang matinding pagkabahala sa mga mas mapanganib daw na maniobra at sapilitang aksyon na humahadlang sa mga lehitimong aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea na anyay labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. So, Connie, ito mismo ay sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ni US President Donald Trump. Aniya, patuloy raw na may mga insidenteng naglalagay sa panganib at of course, naglalagay sa panganib sa ating mga mangingisda. At sinabi rin niya na sa kabila nito ay tiniyak ni Marcos na mananatiling matatag, kalmado at determinado ang Pilipinas sa pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at sa pagtatamo ng isang makabuluhang Code of Conduct. So, Connie, kasalukuyan ng nagaganap itong 28th ASEAN Plus 3 Summit naman kasama ang China, Japan at Korea at bukas magtatapos na ang 47th ASEAN and Related Summits sa pamamagitan ng isang closing ceremony at handover of the ASEAN chairmanship sa ating bansa. Na tayo na kasi ang susunod na mag-chair ng ASEAN Summit sa susunod na taon. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.